Pagkatapos ng 2 taon, pwede ulit kami magkita. Pero sa pagkakataong yun, hindi na kami magiging katulad ng kalagayan namin ngayon. Maraming mangyayari, maraming magbabago. Maaaring mas lalo kami magkalapit sa isa't isa. O kaya naman, tuluyan na kami maghiwalay ng landas. Isa lang pwede namin piliin. Mauna ka na. Iwalay na tayo dito. Hindi pwedeng sabay. Hindi, huwag na. Yan ako sumusunod na train. Mabuti yun sa atin. Magkita tayo after 2 years, ha? Oo, after 2 years! Ingat ka! Bye! Yun! At doon nagtapos ang relasyon namin dalawa. Hindi ko nakayanan ang lungkot na naramdaman ko mula nang magkahiwalay kami. Kaya habang binabalikan ko isa-isa ang mga nangyari sa amin, sinimulan kong isulat sa internet ang kwento naming dalawa. Pagkatapos, nagdesisyon ako. Kapag nakita kami uli, ibang Johan na ang haharap sa kanya. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng panahon para sa kanya to at sa kinabukasan ko. Kasarang naman, oh. Bakit ba palaging tinatamaan ng bola ang mukha ko? Araw-araw kong sumusulat sa internet para ikwento ang tungkol sa aming dalawa. Sa loob ng 2 taon, naging abala ako sa ibang mga gawain. Excuse me. Yes? Ako yung sumulat ng may sassy girl. Nabasa ng mga taga-Sinsini production ng mga sinulat ko sa internet. At inalok nila akong gawing pelikula ang kwento namin. Actually, sumulat ng ganong Yung isang pangarap niya, tinupad ko para sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya agad yung magandang balita. Pero hanggat hindi dumarating ang araw na yun, kailangan kong magantay. Hindi siya dumating. Kasi tinakda naming araw para makita, wala siya. Wala nang nakakalam kung kailan siya darating.
Oh! Ano? Paano kaya nakapasok din sa loob? Nakakapagtaka. Hi, Johan. Kumusta ka na? Noong mga araw na magkasama tayo, ang saya-saya ko. Hindi ako sigurado kung alam mo. Pero yung taong minahal ko, pumanaw na. Yung araw na una kitang nakilala, ang unang taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Ang totoo niyan, sinubukan ko siyang hanapin sa katauhan mo. Alam ko mali yun. I'm sorry. Gaya ng una nating pagkikita, nakilala ko rin siya sa subway. May sakit ako noon at tinulungan niya ako. Ginawa niya lahat ng gusto kong ipagawa sa kanya. Ginawa niya lahat ng buong puso. Katulad ng ginawa mo. Sa ilalim ng punong ito, pinlano namin na magiging buhay naming dalawa ng magkasama. Pero sa isang iglap, bigla niya akong iniwan. Nung panahon lumalabas ako kasama mo, madalas kong katagpuin ang mama niya. Gusto niya akong ipakilala sa isang mabait at disenteng lalaki. Pero hindi ko magawa. Bago tayo nagkakilala, pumunta ako sa ilalim ng punong ito. Nagdasal ako sa kanya. Hiniling ko na sana palayain na niya ako. Nung gabi nakita kita, yun ang sumagi sa isip ko. Inisip ko na baka siyang gumawa ng paraan para magkakilala tayong dalawa. Pero habang nakikilala ko ang pagkatao mo, nararamdaman ko na parang nagsiselo siya. Pakiramdam ko tuloy, nagtataksil ako sa kanya. Habang napapalapit ang loob ko sa'yo, lalo ko siyang hindi makalimutan. Lalo akong nahihirapan. Kaya pinasya kong pansamantala muna lumayo sa'yo. Gusto ko siya makalimutan na mag-iisa. Pagkatapos ng araw na yun, madalas ko nang binibisita ang lugar namin dalawa. Kung sakaling lumipas ang 2 taon at hindi mo ako kasama, ibig sabihin wala pa rin akong lakas para hanapin ang lahat. Hindi ko alam kung gaano kalaking pagbabago mangyayari pagkatapos ng 2 taon. Pakiramdam ko, nabubuhay ka lagi sa hinaharap. Samantalang ako, naiwan na buhay sa nakaraan. Sana magkita ulit tayo. Gusto kong mabasa ang laman ng sulat mo. Lolo, bakit? Bakit niyo ako tinitignan? Dahil napakaganda mo, Iha. Ang akala ko isang anghel na bumaba sa langit eh. Madalas po ba kayo magpunta dito? Paminsan-minsan, may tinatagong sikreto ang punong ito. May tinago din po akong sekreto dito. Talaga? Alam niyo po kasi, may binaon kaming sulat dito ng boyfriend ko 3 taon lang nakararaan. Kayo po, anong sekreto niyo? Anong nangyari? Nangako kami sa isa't isa. Babasahin namin ang mga sulat after 2 years.
Pero hindi ako nagpunta. Nahuli ka ng 1 taon, Iha. Para kasi napakaikling panahon lang ang 2 taon.